was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakitaan ng House Justice Committee ng probable cause para litisin ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o walang tumutol sa mosyon ng pagbotohan ng mga miyembro ng komite. Pinag-isa na rin ng komite ang dalawang impeachment complaint at ipinag-utos ng committee chairman ang paghahanda ng committee report. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mel, Vicky, Emil, walang tumutol sa mahigit 50 miyembro ng House Justice Committee ng pagbotohan na kung may sapat bang ebidensya para sa isang full-blown na impeachment hearing ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. 9/2026. Matapos ang 2 buwang pagdinig at 3 clarificatory hearings, pinagbotohan na kanina kung may probable cause sa 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tinatalakay ng House Justice Committee. Ang sabi ng 2 endorser ng Saballa at Cabrera impeachment complaints, higit pa sa probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang mga reklamo laban sa vice. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda, higit pa sa probable cause ang ating nakita. Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Pero bago yan mapagbotohan ng komite, nagtanong muna si Congressman Lordan Suwan. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin para sa probable cause? I ask this not to delay the work of this committee, but because I believe that the gravity of what we are about to do demands that we ask it. I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, and to afford the Vice President every avenue for due process to extend by 1 additional hearing date. Ang suwestyon na extension ni Suwan, sinusugan ni Congressman Roch Gutierrez. I am more of the opinion that out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Pero pinalagan ito ng ilang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig mula po nung naipasa po sa committee ito ang panukalang i-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Naniniwala ho ang kinatawang ito, Madam Chair, na dapat na ho nating desisyonan niyo yung hapon. We have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Pero wali, consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Nabigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. Sa huli, umatras sina Suwan at Rodriguez sa kanilang suwestyon na magbigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. At nang tumuloy na ang botohan, Please raise your right hand. unanimous o walang tumutol sa mosyon para deklarang may probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang 2 impeachment complaint. 53 sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor dyan. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Saballa complaint and the Cabrera complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, and other high crimes sa mga grounds for impeachment na nakalatag sa Cabrera at Saballa impeachment complaints. Kaugnay ito na hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
ang di umano tamang deklarasyon sa kanyang SALN, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng inaprobahang motion ni Representative Laila de Lima na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint, ipinag-utos na ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang paghahanda ng committee report. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Ang committee report na ito, aaprubahan pa ng komite sa kanilang susunod na pagdinig sa May 4, bago nila ito ipadala sa plenaryo at sa lahat ng mga miyembro ng Kamara, pati na kay Vice President Duterte. Ang committee report kailangang aprubahan sa botong 1/3 ng lahat ng mga miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte na mababang kapulungan at may transmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Sa May 4 na o sa Lunes, sa inaasang babalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang kanilang isang buwang break. Sakto sa inaasang pag-aproba ng House Justice Committee sa committee report na nagsasabing meron ng probable cause ang impeachment complaint laban sa Vice President. Ayon sa ilang source, isang linggo pa mula May 4 inaasang boboto ang buong plenaryo kung iakyat sa Senado ang impeachment complaint. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tiba. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi naaayon sa saligang batas ang ginawang proseso ng House Committee on Justice. Sa kanilang pahayag, sinabi ng kanyang mga abogado na sa halip na limitahan ng komite sa verified complaints laban sa bise at mga attachments nito, pinalawak daw nito ang proseso sa mga bagay na naaakma lamang sa isang full trial o ganap na paglilitis. Ayon pa sa defense team ng bise, hindi na raw nakakagulat ang desisyon ng komite na may probable cause ang impeachment complaint. Batay na rin anila sa naging paggulong ng mga pagdinig. Alegasyon naman ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, may tumatawag sa mga chief of staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw daw nilang mawala ng budget ang kanilang distrito. Kung kumpiyansaan niya ang liderato sa mga reklamo laban sa bise, dapat hayaan ang ebidensyang magsalita. Hinihingan po namin ang reaksyon dito ang House Committee on Justice. At habang nagaganap ang pagdinig sa House Committee on Justice para sa impeachment complaint laban sa bise, naroon si Vice President Sara Duterte sa isang pop-up exhibit sa San Pedro, Laguna, tungkol sa mga naging vice-presidente ng Pilipinas. Ang proyekto ng Office of the Vice President, isa raw pagkilala sa 14 na lider na humawak sa pwestong Vice President sa isang siglong panunungkulan ng tanggapan. Hindi na isinaalang-alang ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister sa desisyon ng komite na may probable cause para ma-impeach ang bise. Yan ay matapos manalo sa botohan na huwag nang buksan ang kahong may laman ng mga record. Nakatutok live, Tina Pangaliban Perez. Tina. Emil, ipinauubayan na ng House Committee on Justice sa Senado na uupong impeachment court ang pagbubukas sa kahong naglalaman ng income tax returns na mag-asawang Duterte Carpio na isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa komite noong nakaraang hearing. Mananatiling selyado ang kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa House Committee on Justice. The motion to open the box is hereby denied. So ruled. 38 miyembro ng komite ang bumoto laban sa mosyong buksan ng kahon, laban sa 6 na bumoto para buksan ito. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Dapat pong mabuksan ang box na yan. Dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang.
ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may sabat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Pero argumento ng mga ayaw pabuksan ng kahon ang tax returns ng bise, may kapangyarihan man ang komite na gawin ito? Kailangan pa raw ba? The crucial question is, kailangan ba natin buksan? Para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Sabi rin ng ilan, hayaan na ang Senado na magbukas nito kapag umabot ang kaso sa paglilitis. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. May nagsabi ring magpreno muna, baka gamitin ulit ito laban sa kanila. Opening this box, although we do believe has enough legal basis, might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. Matatanda ang nagdemanda si Second Gentleman Man Scarpio dahil sa pagsisiwalat ng reports ng Anti-Money Laundering Council na nagdedetalye sa kanyang bank transactions. Kanina, nagpasa ang House Committee on Justice ng isang manifestation of support para sa mga kinasuhang kongresista, kasama si House Committee on Justice Chair, Representative Jervy Luistro. Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. At ayon sa konstitusyon, lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan sa lahat ng oras. I think it's pretty clear na itong pagsasampa ng reklamo laban sa atin ay isang diversionary tactic. Akala nila matitinag tayo, ang akala nila ay hindi na natin itutuloy itong ginagawa natin, which is an imperative constitutional duty. Manalimin po sila para makita nila kung sino talaga ang totoo nagkasala sa batas, lumabag sa batas at nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Emil, magiging bahagi pa rin ng BIR box na mga ebidensya pag umakyat na ang articles of impeachment sa Senado. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Bangkay na nang matagpuan sa tubuhan sa Negros Occidental ang dalagitang ilang araw nang nawawala. Ang biktima, inutusan lang noong bumili ng yelo at alak pero hindi na nakauwi. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Napahagulgol na lang ang mga magulang ni Rica Grace Simple nang matagpuan siya sa tubuang ito sa Candoni, Negros Occidental. Ang 13 anyos na si Rica, hindi na sila mayayakap dahil wala ng buhay. May sugat siya sa noo at bahagyaring nakataas ang t-shirt. Mismo ang mga taga-Barangay West ang nakakita sa bangkay nitong April 27 at nag-abiso sa mga kaanak ni Rica. Pag isa po rin siya sa sa ruwang Singkampo, may pilat sa ulo. Sabi ko man ang iya na kapton. Ako din mo talaga sir, something had objection in the procedure. Kwento ng mga kaanak ng biktima sa pulisya. Inutusan nila si Rica na bumili ng yelo at alak nitong April 26 ng gabi. Sa isang tindahan sa Barangay Haba na 50 metro ang layo sa kanilang bahay. Pero hindi tiyak kung umabot pa siya roon. Hindi na siya nakauwi at natagpuan sa tubuhan na 2 hanggang 3 kilometro ang layo sa kanilang bahay. Nakatakdang ipa-autopsy ang bangkay ng biktima. May tinututukan na ring person of interest ang mga otoridad ngunit hindi pa nila idinetalye sa ngayon. Sa area sa Barangay Haba, hindi siya mag-uri. Kasi kung mayayara sa ibalo, kung may sila sa amon, mayayara na kami ito kagir, pero hindi ko bugi, pero sir, kung makubakon ba, para kami, sir, mayayara na kami kung kikibinin. Mula sa GMA Regional TV, Adrian Prietos, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, pumanaw na ang 2 binaril kahapon sa Timog Avenue sa Quezon City. Pero tinutugis pa rin ang mga salarin. Ang tinitignan motibo, may kinalaman umano sa negosyo. Narito ang aking pagtutok.
Ang videong ito nakuha ng isang netizen ng Tambangan kahapon. Ang mga sakay ng kulay puting hatchback sedan na ito, malapit sa kanto ng Timog Avenue at EDSA Quezon City, ang nakatulong sa binuong Special Investigation Team ng QCPD para mabigyan direksyon ang isinasagawa nilang investigasyon. Kinilala ng pulisya ang mga biktima na sina Seferino Mariano, 75 years old, isang negosyante. Siya ang nakuna ng aming cameraman na nasa passenger seat at pinagtutulungang ilabas ng kotse para maisakay sa ambulansya ng mga responding police at MMDA. Kasama rin sa tinamaan ng bala ang kanyang driver na si Norberto Orimaco, 51 years old. Siya naman yung sugatang lalaki na nakalabas ng kotse at tumumba malapit sa Center Island. Kapwa na isugod sa pagamutan ng mga biktima pero kinalaunan, binawian din ang buhay dahil sa multiple gunshot wounds. Ang gunman, mabilis na nakatakas angkas ng motorsiklo kasama ang kasabwat niyang rider. Kanina, ipinalabas ng QCPD ang mga CCTV video mula sa isinagawa nilang backtracking at lumalabas na bago pa man makarating sa ambush site ang mga biktima, sila'y binubuntutan na ng mga suspect. Ayun na yung tandem mo. Huminto. Ito na yung sasakyan ni Boss Perry. Sinusundan na nila sa likod. Hanggang sa makarating ng EDSA Timog Avenue. Nabaga na siya, sinusundan na po siya. Noong pagbaybay niyo po ng Timog Avenue, the account given by the MMDA traffic enforcers na nag-stop, then yun po, doon po sinagawa yung krimen po. Pagkatapos ng pananambang, humarurot pa EDSA ang riding in tandem suspects sa kakumanan ng Kamuning Avenue, saka pumasok ng Scout Rallios kung saan nila inabandona ang gamit nilang motorsiklo. When they abandoned the motorcycle, immediately nagpalit po sila ng damit. Pagkatapos, naglakad ang mga suspect. They were on foot. Binaybay po nila yung Scout Ibardolasa, nag-turn na po sila ng Timog, then nag-right turn po ng Scout Torrijos, binaybay po nila yung Scout Borromeo kung saan po doon sila sumakay ng tricycle. Nagpahatid daw ng Quezon Avenue at pagdating sa terminal, sumakay na ng jeep. Ayon sa QCPD, ang motorsiklong inabandona, nakaw. Base sa inisyal na investigasyon ng QCPD, ang negosyanteng si Mariano ang target ng gunman. Sa dami po ng bullet hole na tumama, most likely sir, nagkaroon po ng change magazine. At ang tinitignan motibo? Dahil nga businessman yung victim who owns a bar, clubs, and billiards establishment. So, meantime, yun po ang assessment natin. It has something to do with the business-related incident po. Samantala, ang QCPD humihingi na ng tulong sa publiko sa sino mang nakakakilala sa mga suspect na agad na makipag-ugnayan sa kanila. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Inilikas ang mahigit 60 residente ng Barangay 168 sa North Caloocan dahil sa tumagas na ammonia mula sa planta ng yelo. Ang ilan na ospital pa matapos mahilo at sumakit ang dibdib at yan. Mula sa North Caloocan, Nakatutok Live, si Chino Gaston. Chino? Mel, nakakordon pa rin ang kalsada papasok ng ice plant na ito sa Caloocan City dahil sa napakalakas pa rin na amoy ng ammonia matapos magkaroon ng ammonia leak ang nasabing planta. Alas 3 ng madaling araw nang magising ang ilang taga-barangay 168 ng North Caloocan nang nakakahilo at makasakit sa dibdib ng amoy. May tumatagas na palang ammonia mula sa isang ice plant kaya iniligas ang mahigit 60 residente ng barangay. Nahilo ako paglabas ko sa bahay. Nahilo ako tapos sumakit yung dibdib ko. Buti na lang may sasakyan, pinasakay kami ng sasakyan. Parang kaya lang pagdating ko doon masakit talaga yung dibdib ko. Tapos bumaba sa sikmura. 10 iba naman ang dinala sa ospital habang may ilang pang inoobserbahan sa barangay hall. Si Raisa, kasamang lumikas ang kanyang 2 buwang gulang na anak. Lumabas po yung papa ko, tapos sinanap niya po, ang dami na pong tao sa labas, tapos yung anak ko po kasi parang nahirapan na siya nung huminga. Tapos tumakbo na po kami sa labas, dala-dala na po namin siya. Tinakpan po namin siya ng basa para po hindi na po siya maanuhan ng uusok. Kaagad nagpunta ang City Disaster Risk Reduction Officers at Bureau of Fire Protection o BFP sa ice plant para i-ventilate o pahanginan ang fumes ng ammonia palabas.
Sa lakas ng amoy, kinailangan gumamit ng mga breathing apparatus para pumasok sa planta. Kinordon ang mga apektadong lugar at binawalan ang mga residente hanggang naaamoy pa ang amonya. Base sa investigasyon ng CDRRMO, tumagas ang amonya na gamit sa refrigeration at produksyon ng yelo. Bagaman mabilis umanong nag-evaporate ang amonya, ang fumes nito hindi kaagad natatanggal at mapanganib kung nalalanghap. Kahit dito, naaamoy natin sa area, medyo nakakahilo talaga. So, pag naamoy nila yan, lalo't matagal nilang naaamoy yan, pwede silang mahilo, magsuka. So, kaya ina-advise natin yung mga residente na dumistansya muna tayo. Buong araw tinetest ang toxicity level ng hangin para malaman kung pwede nang pabalikin ang mga nakatira malapit sa ice plant. Nagpunta rin ang mga kinatawan ng City Environmental Office para malaman kung ano-anong pananagutan ng may-ari ng planta sa batas kalikasan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang ilang opisyal ng ice plant pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. At Mel, base sa huling reading ng mga taga CDRRMO na ginawa sa dito mismong lugar at maging sa mga kabahayan ng mga residente, ay hindi pa rin ligtas na pabalikin ng mga residente dahil mataas pa rin daw ang reading. Pero meron namang pansamantalang evacuation center na pwede silang tumuloy at yun na nga, hanggat hindi pa nakiklear at lumabas na ang reading ay pwede nang pabalikin ng mga tao sa kanilang mga kabahayan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Malaking hamon umano sa gobyerno sakaling mabigyan ng asylum application certificate si dating Congressman Zaldico na ayon sa gobyerno ay humihingi umano ng asylum sa France. Ayon kasi sa eksperto, mayroong patakaran ang European Union na hindi pwedeng i-extradite o ibalik sa bansa ang mga nag-a-apply ng asylum. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pinakahuling impormasyon ng gobyerno, nasa bansang France na ang dating kongresistang si Zaldico at humihingi doon ng asylum. Ang asylum ay isang legal na proteksyon o pagkupkop na ibinibigay ng isang bansa sa isang individual na umani inuusig o nahaharap sa seryosong panganib sa bansang kanyang pinanggalingan. Sinubukang kumpirmahin ng GMA News kami application nga si Ko for asylum sa Office for the Protection of Refugees and Stateless Person o OFPRA ang tanggapang nagpuproseso ng mga request for asylum sa France. Pero sa isang mensahe, sinabi ng OFPRA na hindi sila nakikipag-communicate kaugnay ng mga individual situations dahil ang mga asylum application ay sakop ng Principle of Confidentiality, isang garantiya sa karapatan sa asylum. Ayon sa isang international law expert na pamilyar sa proseso ng paghingi ng asylum sa France, matagal makakuha ng asylum. Yung proseso ng asylum, matagal naman yan eh. Okay. No? Very optimistic yung 2.5 years na estimate. Ibinigay na halimbawa ni Bagares ang aplikasyon ni dating Communist Party of the Philippines founding chairman Jose Maria Sison na nakamatayan na pag-a-apply ng asylum sa the Netherlands. Sa proseso ng OFPRA, kailangan personal na mag-apply at magrehistro ng aplikasyon. Bibigyan siya ng appointment para sa interview. Pagkatapos ay bibigyan siya ng asylum application certificate. Pag umabot doon, maaari nang manatili sa France ang asylum seeker habang pinoproseso ang aplikasyon. Ito ngayon ang hamon sa gobyerno. May patakaran kasi ang European Union na hindi pwedeng i-extradite o ibalik sa bansa ang mga nag-a-apply ng asylum. Kailan yun nag-kick in, sir? The moment that you have as soon as you file an application for asylum, this is really where the government has to make a strong case, no? Na hindi yan pinipersecute dito, bagkus merong ang kaso dito na na-file, na-freeze na yung mga assets niyan, pinaghahanap yan. Pero may paraan pa rin naman daw para mahabol ng gobyerno si Ko. Kailangan daw ipakita na sangkot ito sa money laundering, kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects sa bansa at dinala ang pera sa mga bansang kasapi ng European Union. Basehan ito ang Convention Against Corruption at Convention on Transnational Organized Crime kung saan partido ang France at European Union. You need to have a European state that will issue an arrest warrant, a national arrest warrant, which will then be converted into a European arrest warrant. So pwedeng Portugal kasi sabi nila may bahay doon. Yes, would have been a faster route, no? Even if we don't have a extradition treaty with France. Ang ombudsman na naghain ng mga kaso laban kay dating Congressman Zaldico handang tumulong sa ehekutibo sa issue ng pag-apply ng asylum ng dating kongresista.
Sa isang pahayag, sinabi nitong handa ito magbigay ng anumang suportang kakailanganin para mapatunayan sa French authorities na totoo at nakabase sa ebidensya ang kaso laban kay Ko para sa pagkamit ng hustisya at hindi lamang palabas. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Next level ang bardagulan sa mas tumitindi pang mga eksena sa GMA Afternoon Prime na House of Lies. Kamusta kaya ang cast of Cab? Makichika kay Aubrey Carampel. Habang isa-isa nang nabubunyag ang mga lihim sa GMA Afternoon Prime series na House of Lies, mas lalo pang nagiging intense ang mga eksena, lalo na sa pagitan ng mga karakter ni na Beauty Gonzalez at Chris Bernal na sina Marge at Thea. Next level nga raw ang kanilang mga bardagulan. Nariyang ninudngod ni Marge ang mukha ni Thea sa cake matapos malaman ang pagtataksil ni Thea at asawa ni Marge na si Paulo, played by Mike Tan. At nang mabuking naman na may anak pala sina Thea at Paulo, sub-sub sa punch bowl naman ang inabot ni Thea at kinaladkad pa palabas ng bahay. Yan ang bagay sa'yo! Game na game raw silang gawin ang catfight scenes for the love of the show. As much as possible, sabi ko nga kung kaya ko, gusto ko gawin talaga lahat. Pero talaga nakakapagod siya kasi isipin mo, maliligo ako ulit, tapos magme-makeup ulit, alam mo yon. Pero pag nakikita ko naman yung comments ng mga tao, talagang gigil na gigil sila sa akin. Masabi ko, ay, parang yung pagod nakakawala din. Tapos parang gusto mo pang galingan sa mga susunod na eksena. Deserve mo daw. Oo nga eh. Ang daming ang galit sa akin. Natatakot na ako lumabas ng bahay. Si Beauty din kasi maingat sa akin eh. Sa mga eksena namin, talagang pinag-uusapan namin, nire-rehearse namin. So, kumbaga hindi siya mabigat. Very light lang din kahit gano'ng kabigat yung eksena. Siya mismong gumaganon sa sarili niya. But at the same time, kailangan talaga malaki yung actions namin na magmukhang totoo. But I'm really thankful na game siya. And also, ang galing ng director namin, Direk Jerry, kumukuha ng shots na mukha talagang, alam mo yung sobrang lakas ko tingnan. Ang galing nga ng BTS namin si Mads eh. Ang galing kumuha ng mga shots na papakita talaga na we're just having fun. And it's really true. It's a happy set here. Makikita rin naman sa behind the scenes kung paano magkulitan sina Chris at Beauty pagkatapos ng eksena. May kulitan moments din ang magkapatid at magkaribal sa serye na sina Mike at Martin Del Rosario. Tulad na lang ang nakakatuwang post na ito kung saan ginaya nila ang iba't ibang couple poses. Actually, kaming apat naman, makukulit talaga kami. Nakakatuwa lang na nare-reset kami before the take. Kasi during the take, sobrang bigat na talaga. Mag-iiyakan na yan, mag-aaway na yan, magsisisiyan na yan. But after the take, ayan na, magkukulitan na ulit. Kasi syempre, on set, na kami, bugbugan, sakalan, dapat offset, light-light lang, happy-happy lang, ganyan. Pero pag yan na yung eksena, Ay, oo. Yan na, oo. Magkaaway kami. Pero offset, lang kami, joke-joke lang, ganyan. Light lang. grabe na din yung mga nangyayari, no? Isa-isa lang nabubunyag yung mga Yes, yan, medyo namamaga pa yung mata ko. Kaya ako sa isang heavy scene kasama si Tito Lito. So, patindi ng patindi kasi mas marami ng mga malalaking sikreto yung nabubunyag. Abangan pa raw dahil sa nalalapit na pagtatapos ng House of Lies next month, mas marami pang pasabog na eksena at mga revelasyon. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Iminungkahi sa Senado na huwag nang isama sa bill sa kuryente ang lifeline rate o yung tulong para mabawasan ang bayarin ng may hirap na consumer. Sinita rin ang mga government tax na nasa bill rate. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ultimo mga senador na bigla umano sa mahal ng kuryente ngayong Abril. Ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Ayon sa Meralco, dahil yan sa paghina ng piso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar-denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng Malampaya, dollar-denominated
Yan ang generation cost na pinakamalaking binabayaran sa bill. Pero nagmahal din ayon sa Meralco ang ancillary charges o bayad sa backup power generators. Puna ni Marcos, naka-standby lang ito kaya bakit ipinasa kaagad sa consumers? Walang sumagot sa tanong na yan. Pero sabi ng Energy Regulatory Commission o ERC, mao-offset ang mga dagdag singil dahil may bawas singil ang Meralco na 20 hanggang 22 sentimo kada kilowatt hour. Bahagi rin ng bayarin ang mga subsidiya tulad ng lifeline rate na pantulong sa mga pinakamahihirap na Pilipino kung 50 kilowatt hours pababa lang naman ang konsumo nila kada buwan. Pakiusap ni Senador Bam Aquino sa ERC, wag na yang isama sa bill ng kuryente dahil umaaray ang maraming consumer na hindi libre sa kuryente. So, yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Maybe we can fund it in another way. Paliwanag ng ERC, nasa 1 sentimo kada kilowatt hour lang ang nakakarga nito sa bill. Dagdag naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, 135,000 households lang daw ang pasok sa nasabing lifeline program at 8 million pesos kada buwan lang ang nagagastos para sa subsidiyang ito. Natanong tuloy kung bakit ibinapasa pa sa consumer kung maliit naman umano ang kailangang pondo. Ang liit-liit naman ng lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Iba-iba din po kasi ang ating mga distribution utilities. Meron din tayong mga electric cooperatives na kung saan ang kanilang Hindi, sana taripa... manguna na yung Meralco, siyang pinakamalaki. Of course, kung sila po voluntaryo... We'll defer or we'll comply with whatever regulations ERC. Sinita rin ng mga senador ang government taxes sa bill ng kuryente. Pati ba naman yung local franchise tax, kayo naman yun eh. Wala namang kinalamanan yung mamimili ng kuryente. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta, may panukala siyang tanggalin ang VAT sa kuryente. Tanggalin na po natin yung 12% VAT sa electricity. Kokontra ka ba, attorney? Ako po personal, hindi po. May pakiusap din sa ERC si Senador Win Gatchalian na chairman ng Senate Protect Committee lalo't posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente. Huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko tumaas rin ang presyo ng bigas pa konti-konti. So triple whammy ang consumers natin. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Kakalas na ang United Arab Emirates sa OPEC at OPEC Plus o samahan ng mga bansang nag-e-export ng langis. Ano kaya ang epekto niyan sa presyo, lalo't nagpapatuloy pa ang gera sa Middle East? Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Batay sa 2 araw na bentahan sa Min of Platts, Singapore, posible ang piso hanggang 3 pisong price increase sa diesel at piso hanggang 2 pisong price increase sa gasolina ayon sa oil industry sources. Pero hihintayin pa ng Department of Energy ang resulta ng bentahan hanggang Biyernes bago itakda ang pinal na galaw sa presyo ng petrolyo. Ngayong Biyernes din, May 1, kakalas ang United Arab Emirates o UAE sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC at sa OPEC Plus. Ang mga samahan ng mga bansang nag-e-export ng langis at pinupuna sa malakartel na pagdikta ng supply at presyo nito. 60 taon ng miyembro ng OPEC ang UAE na ikatlong pinakamalaking bansang miyembro nito. Tingin ng isang international studies expert, maaring umalis ang UAE para makapagbenta ng langis, higit sa itinakda ng Saudi Arabia, ang pinakamalaking miyembro ng OPEC. It's in their national interest so that they would not have to meet the quota required by OPEC. Napaulat ng kayang maglabas ng UAE na aabot sa 5 million barrels kada araw, higit sa kasalukuyang 3.5 million barrels. Ang posibleng dagdag na supply maaari raw magdulot ng pagbaba sa presyo ng langis, pero nakasalalay ito sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Now that they are not OPEC member, perhaps they would want to produce or they would want to have more share in exporting their spare crude oils.
Krisis sa langis ang isa sa mga dahilan ng patuloy na pagsadsad ng piso kontra dolyar. Dahil inaangkat natin ang lahat ng ginagamit nating langis na nagmahal na dahil sa gera, mas maraming dolyar ang kailangan. Nakailangan din para sa iba pa nating imports at sa pambayad sa utang panlabas. Kanina nagsara sa 61.56 pesos ang palit nito sa dolyar, panibagong pinakamababa sa kasaysayan. Yung mga dolyar na pumapasok versus dolyar na lumalabas, malakas pa rin yung paglabas ng dolyar mula sa atin kasi mataas ang imports natin, lalo-lalo na ngayon. Nung tumaas ang presyo ng langis, mas mataas yung ating naging import bill. Yan ay nakakapagpababa ng piso laban sa dolyar. Nangangamba ang ilang eksperto na bubulusok pang lalo ang piso na magdudulot ng mas mataas na presyo ng produkto at serbisyo. Maraming mga Pilipino ang mahihirapan dahil ang ating mga pangangailangan ay karamihan ay imported. Agad-agaran yan. Mararanasan natin na ang bulsa natin ay bumababaw, no? At ang sinturo natin ay humihigpit. Ramdam yan ng bakeryng ito. Mula nang magmahal ang langis ay napilitan silang magtaas presyo pero bahagya namang tumamlay ang benta. Ngayon, nangangamba ang tauhan nitong si Lloyd para sa kanyang pinagtatrabahuhan at kabuhayan. Huwag naman po sana yung magsara, ganun. Tapos kasi syempre mawalan kami ng trabaho, ganun. Wala na kami pan-support sa sarili namin, tsaka sa pamilya din po namin. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Ibang side ni Caprice Cayetano ang featured sa kanyang first ever glossy magazine pictorial. Dream come true nga raw ito ng kanyang younger self. Makichika kay Nelson Canlas. Young, fresh, and fashion-forward. Si PBB Collab 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano sa kanyang first ever glossy magazine pictorial. Po, kahit ako po nagugulat po ako kasi ibang side po yun ng Caprice. Mas very artsy na Caprice and yung kikay na side din. Hindi lang daw basta excited si Caprice dahil natupad na ang mga pangarap ng kanyang younger self. Na-imagine ko po dati sa mga room kasi mahilig din po talaga ako magkikay-kikay mga makeup sa room. Kaya I'm sure happy at proud po sa akin si Little Caprice. Malaki raw ang impluwensya sa kanyang love for fashion ni Heart Evangelista na nagpasabi pa na handang sumuporta sa kanya. Nagulat po ako nung napanood ko po yung interview ni Miss Heart kasi yung presence pa lang po niya, malaking bagay na po. Paano pa po kaya yung sinabi niyang ganun? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bukas na ang simula ng pagpapatupad sa pinalawak na maternity benefits ng PhilHealth. Para sa normal delivery sa ospital, 29,000 pesos na ang sasagutin ng PhilHealth mula sa dating 9,750 pesos. 58,000 hanggang 62,000 pesos naman ang sasagutin ng PhilHealth para sa cesarean o C-section mula sa 37,000 pesos. Pinalawak din ang prenatal care. Mula 4 na check-up, 8 check-up na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na riyan ang mga bakuna at laboratory tests, pati ang 3 follow-up visit pagkatapos manganak. Mga kapuso, sa gitna ng tumitinding init sa halos buong bansa, ilang lugar ang inulan at nakaranas pa ng hailstorm. Bumuhos ang malakas na ulan sa Kidapawan sa lalawigan ng Cotabato kahapon. Matindi pa raw ang sikat ng araw mula umaga hanggang alas 3 ng hapon doon, pero sinundan yan ng mga pag-ulan. Sa Bauco, Mountain Province naman, kita ang mga naipong butil ng yelo na bumagsak po kasabay ng thunderstorm. Nasira nito ang ilang pananim, gaya po ng mga dahon ng carrots at patatas. Ang mga pag-ulan, dulot ng thunderstorms na isa rin sa mga epekto ng umiiral na easterlies. Kahit gaano kainit, palagi pa rin maging alerto dahil nananatili ang tsansang umulan. Kanina, naitala ang 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Pinakamataas ngayong araw. Pumalo rin sa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Bukas, maging handa sa danger level na init ang Pasay City, Dagupan, Subic Bay, Cavite, Aborlan, Palawan, Dumangas, Iloilo at Giwan, Eastern Samar. Base naman sa datos ng Metro Weather, posibleng maagang ulanin ang ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces, Bohol, Caraga, Davao Region at Barm. Bandang hapon at gabi,
May tsansa rin ng ulan sa ilang lugar sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Ilocos Region, Cordillera at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bagamat pwedeng maging maulap, mababa pa ang tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa kabilang po ang Metro Manila. Bago pa ang botohan ay kinumpirma na ng National Bureau of Investigation o NBI na lumabas umano sa kanilang investigasyon na may mga kinausap ngang hitman si Vice President Sara Duterte para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at nooy House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, sinabi nga ng NBI na may lead na sila sa posibleng kinausap umano ng Vice Presidente sa bantanga nitong pagpapatay kay Pangulo, kay First Lady at dating House Speaker. At ayon pa nga sa NBI, posibleng nasa paligid lang ito ng Vice. Sa impeachment hearing ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte, pinalabas ang video ng Vice ukol sa kanya umanong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker noong November 23, 2024. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI na nag-imbestiga sa insidente, ang sinabi ng Vice ay may tuturing na inciting to sedition. So, batay po dyan sa sinasabi ninyo at sa napanood po nating video earlier, yung po bang ginawa ni VP Sara ay inciting to sedition? Based on the investigation conducted by the NBI, a complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. May tuturing rin daw na grave threats ang ginawa ni Vice President Duterte. Yung po bang ginawa ni VP Sara, grave threats po ba yon? Ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Batay sa revised penal code, ang grave threats ay pagbabanta laban sa isang tao, sa kanyang dangal o ari-arian at sa kanyang pamilya. Dagdag pa ng NBI, nakitaan din daw nila ito ng reasonable certainty of conviction. Sabi nga ng NBI, there is reasonable certainty of conviction against VP Sara on 1 count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng NBI na base sa kanilang pag-iimbestiga, may kinausap ng hitman si VP Sara. May mga lead na raw ang NBI kung sino ang taong ito at maaring may kinalaman daw dito ang ilang nagbibigay ng seguridad sa Vice. We have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. It's not been denied na mayroon pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. May kontrang manifestation naman si Representative Paulo Marcoleta. I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. Kasama rin sa mga isinumite ng NBI na video sa komite
ang pahayag sa media ni VP Sara noong June 2024 bago ang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Yes, kasama po sa conduct of investigation and an ongoing investigation po. Meron po ba siyang alam na masamang mangyayari nung panahon na yon? O may alam ba ang ating Vice Presidente na mangyayari kaya ayaw po niyang dumalo sa SONA? So ito po yung mga katanungan. Unfair naman po kung ang pop culture reference ay gagawin basihan ng suspicion. Marami namang gumagamit ng references from films and series as metaphor. Metaphor lang, Madam Chair. Ang punto ko lang, yung series ng Designated Survivor ay widely known na fiction. Kung ginamit man ito ng Vice Presidente, it could simply be a figure of speech. We should be careful not to overinterpret statements or put meaning beyond its plain language. May mga ipinakita rin na ilang video ni Mayor Baste Duterte na iniimbestigahan ng NBI. Just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. Wherein the Mayor Baste Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi, kuhain yung ulo. At dahil daw sa iba pang banta sa Pangulo, naglunsad ng task force ang NBI para maimbestigahan ang lahat ng ito. Mel, una na nga naghain ng reklamong inciting to sedition at 3 counts nga ng grave threats ang NBI sa Department of Justice laban sa Vice at ayon kay Attorney Polo Martinez ang tagapagsalita ng DOJ sa ngayon daw ay under review pa ang nasabing mga kaso at wala pang inilalabas na resolusyon. Sinikap naman nating makuha ang panig ng Vice Presidente doon sa mga sinabi ng NBI sa House Justice Committee pero sa ngayon ay wala pa silang pahayag. Yan ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Naniniwala ang grupong karapatan na masaker at hindi engkwentro ang ikanasawi ng 19 sa Toboso, Negros Occidental. Dapat umanong managot ang Armed Forces of the Philippines na nagsabi noong mga rebelde ang napatay. Nakatutok si Oscar Oida. Naging emosyonal ang mga kaibigan at kaanak ng mga nasawi sa engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at New People's Army sa Toboso, Negros Occidental nitong April 19. In some of his trips, he helped evacuate flood victims during some of the typhoons, and he supported struggling communities. It was his compassion, curiosity, and determination to help more that brought him to Negros. Napakadami pang mga nagawa ni Maureen sa bansang to. Kaya napakasakit sa aming pamilya. Pinagtatawanan sila. Tinatawag silang corned beef. She wanted more than anything to learn and connect to her roots as a Filipino-American. Our family migrated abroad many generations ago, but Kai still wanted to learn more about our ancestry. Naniniwala ang grupo na isang massacre ang nangyari. Meron po kaming nilabas sa aming pahayag na drone video footage. Hindi po sa amin galing yon. Galing po yon reportedly sa drone footage ng Armed Forces of the Philippines. Na nagpapakita po na si Roger Fabiliar, isang NPA leader, ay buhay and mukhang not in a capacity to fight back. Buhay siya. Tumingin pa siya sa drone. I believe it has been taken down sa isang publication, pero marami naman ho ang nakapag-download. Giit ng grupo, dapat managot ang Armed Forces of the Philippines. What happened in Toboso is a massacre. There are blatant violations of the principles that should apply in an armed encounter. Hiling ng grupo ang isang patas at walang sinisinong investigasyon.
ang hinihingi ng taong bayan, independent and objective. Hindi pwedeng pang-explain lang doon sa ginawa ng AFP. In the 4 Geneva Conventions, bawal patayin ang prisoner of war. Baka naman may nahuli kayo, katulad ng kinuwento ni Tinay. Bakit nyo babarilin pa? Sinubukan namin kunan ng panig ang AFP pero wala pa silang tugon. Pero nauna nang sinabi ng AFP na miyembro umano ng NPA ang mga nasawi. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. May nakitang probable cause ang Bureau of Internal Revenue para maglunsad ng tax audit kay Vice President Sara Duterte, kanyang mister at siyam na negosyong may kaugnayan sa kanila. Nakatutok si Mark Salazar. Ang mga inilatag na impormasyon tungkol sa yaman ni Vice President Sara Duterte at ng asawang si Attorney Manasseh Carpio sa pagdinig ng House Committee on Justice ay sapat raw na mitya para maglunsad ang Bureau of Internal Revenue ng tax audit sa mag-asawa. Kasi ang commissioner may power to obtain third-party information. So, based on the news and in the impeachment proceedings and hearings being conducted, and taking into account the Ombudsman's testimony on the SALN and the Anti-Money Laundering Council, so nakitaan po ng probable cause for the issuance of letter of authority for the conduct of audit investigation. Dahil may probable cause na nakita ang BIR, nag-issue ito ng letters of authority para i-audit ang mag-asawa at ang siyam na mga negosyong iniuugnay sa kanila. So si BIR naman po, pag may nakita po kaming tax liability at hindi po siya bayad, under the date program of the BIR, we will issue a letter of authority to conduct audit investigation. Kabilang sa siyam na negosyong bubuksan ang books of accounts at accounting records ay ang law office ng mag-asawa at ilang kumpanya, pati na salon at security agency. Paliwanag ni BIR Commissioner Martin Mendoza, ang letter of authority ay legal na instrumento ng BIR para simulan ang formal na tax audit ng sinumang taxpayer. Hindi raw ito conclusion of liability pero kinakailangan daw sa pagsilip lang kung tama ang buwis na binayaran. Kung may tax violation na makikita, trabaho raw ng BIR magsampa ng kasong civil, administrative at criminal. Sa press release ng BIR, sinabi nilang layunin nito na makolekta ang tamang buwis para sa gobyerno. Sinisiguro nitong rules-based at naaayon sa kanilang legal protocol ang audit sa paghahabol sa mga tax evaders. Kikilalanin rin daw ang karapatan ng ino-audit. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice President Sara Duterte at si Attorney Manasseh Carpio tungkol dito. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Nanawagan si dating Congressman Mike Defensor kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bigyan ng proteksyon si Orly Guteza, ang dating sundalo na nag-ugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Inilabas ni Defensor ang isang audio recording kung saan maririnig umano si Guteza. Sinabi ng boses sa recording na kinunan siya ng video at pilit pinabasa ng isang pahayag na hindi raw niya gawa at hindi totoo. Kapalit daw nito, mawawala ang kaso laban sa kanya. Sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Guteza at ang kanyang pamilya. Kasama na yan sa mga diskusyon dito. Hinihingan pa namin ang pahayag si Remulla. Ayon kay Defensor, ibinigay sa kanya ang recording noong nakaraang taon mula umano sa isang sundalong nakasama ni Guteza. Hindi tiyak kung nasaan si Guteza sa ngayon. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa ambassador ng France at sa Chargé Affairs ng Czech Republic, kaugnay ng tangkang mapauwi si dating Congressman Zaldico. Isang araw yan matapos kumpirmahin ng Czech authorities na wala na sa kanilang jurisdiction si Ko at matapos si anunsyong napag-alaman ng palasyo na nag-apply si Ko para mabigyan ng political asylum sa France. Ayon sa Presidential Communications Office, pumiling ang Pangulo ng karagdagang impormasyon
mula sa kinatawan ng Czech Republic. Kabilang dyan ang rason kung bakit pinakawalan si Ko ng mga otoridad doon matapos masabat dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Sa kabila nito, kumpiyansa ang Pangulo sa magandang ugnayan ng Pilipinas at bansang France at Czech Republic. Umaasa rin ang Pangulo sa mas maigting na police, legal at judicial cooperation para maibalik si Ko sa Pilipinas at mapanagot sa batas. Mga kapuso, matagumpay na idinaos ang Digital Media Asia 2026 na kinikilala bilang Asia's largest and most influential summit sa industriya ng news publishing. Ito po ang unang pagkakataon na dinala sa Pilipinas ang prestiyosong conference na dinadaluhan ng industry leaders, tech pioneers at journalists mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsilbing panelist sa isang session ang Senior Vice President for Digital Advertising ng GMA New Media Incorporated na si Marilyn C. Anya, sa kada click na nakukuha, target din ng GMA na makabuo ng ugnayan o koneksyon sa audience sa iba't ibang platform. Ibinahagi naman ni GMA News Online Senior Business Development Manager Justin Hoyas kung paano lumago at lumawak ang operasyon ng GMA Digital News at maging leading news source sa Pilipinas sa Facebook at YouTube. Ang Digital Media Asia ay binuo ng One Infra o World Association of News Publishers na may libu-libong kinatawan mula po sa 120 bansa. Suportado ang Digital Media Asia ng GMA Network bilang event partner. Full force na ang mga bida ng Never Say Die para sa kanilang level up na bakbakan scenes bago ang nalalapit nitong pagtatapos. At abala rin si Jillian Ward para sa kanyang upcoming solar concert. Makikilala na nga ba natin ang mystery big guy dyan? Makichika kay Nelson Canlas. Hindi kita iiwan. Tandaan mo yan. Thank you, Joey. Tama na raw ang mga pakyut na eksena sa nalalapit na pagtatapos ng Never Say Die. Gearing up na ang lahat para sa mas mga nakakagulat na action scenes kung saan ipapakita ng bawat karakter ang kanilang galing pagdating sa bakbakan. Nagre-ready na si Jillian Ward, lalo't sa Never Say Die niya raw naranasan ang mga pinakamaaksyong eksena sa kanyang career. Full force na po talaga yung ginagawa namin ngayon. Full force na yung effort, lahat-lahat. So, na-excite din po ako sa kalalabasan kasi mas intense na po yung scenes, mas intense na lahat. Ikinatuwa naman ng star of the new gen ang mga komento at post ng mga fans sa posibilidad na mabuhay ang karakter niyang si Doc Annalyn sa abot kamay na pangarap at mag-crossover sa inaabangang kapusong medical drama series na Code Grey starring Alden Richards. Willing daw si Jill, lalo't miss na miss niya na ang karakter na matagal niyang minahal. Naghahanda na rin si Jillian para sa kanyang kauna-unahang concert bago matapos ang July. Dito niya raw iso-showcase ang lahat ng natutunan pagdating sa performing. First ever concert ko po sa July 31 sa New Frontier Theater. I'm very excited kasi passion ko din po talaga yung pagpe-perform. Siyempre po may kaba, lalo na po talagang parang this time, magiging seryoso na po talaga yung mga performances ko. Kasi kung dati po parang, well, syempre, katuwaan lang. Kikilala na ba namin si Big Guy sa concert? Kung pupunta po, ay! Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ano cravings yung ngayong tag-init? Abay, ako gusto ko yung chicken galantina na ginagawa ni Tita Mel noong Pasko. Hindi pa ako nakakatikim nun. Ang layo naman nun, ha? Sana po hindi naman ako ma-traffic at gutom na ako. Gustong-gusto kong matikman ulit yung sinigang na buto-buto ni Michelle. Wow. Pero alam nyo ba, ma'am, Ha? kung anong masarap ngayong tag-init? Ano nga? Halo-halo. Tag-init eh. Yun Halo-halo. nga. Eto ang mga taga-Esperanza Sultan Kudarat. Craving satisfied dyan. Hindi lang kasi basta halo-halo, kundi dambuhalang halo-halo ang inihain sa isang pesta. Galong-galon eh, ano ho? Kumpleto sa recados mula sa gatas, yelo, at iba't ibang prutas ang pinagtulungang haluin sa isang malaking kawa. Ay pagkatapos, masaya ang pinagsaluhan ng mahigit 1,000 dumalo sa pista. Iba, may bit-bit pang lalagyan. Take home. Sarap. Daming syumaron.
Penge. Penge, layo nila. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.